Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Padre. Merry Christmas! Merry Christmas! Batiin nyo rin ang kasama nyo ngayon, katabi, Merry Christmas! Palakpakan natin ang Panginoong Jesucristo na isinilang sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Matapos ang siyam na gabi na ating paghahanda sa Kapaskuhan, ngayon, natitipon tayo bilang isang sambayanan ng Diyos upang ipagdiwang ang kapanganakan ng ating manunubos. At ngayon nga, napakinggan natin sa Ebanghelyo ang mahabang salaysay ng salinlahi ng ating Panginoong Jesucristo. Nakalaunay nagwakas sa salaysay kung paano nangyari ang kapanganakan ni Jesus. At dito ipinabatid sa atin na si Maria ay nagdadalang tao na nang malaman ni Jose na magpapakasal sa kanya. At nang nalaman nga ni Jose, nagpasya si Jose na hiwalayan si Maria ng lihim. Subalit narinig natin na bago pa man ito ginawa ni Jose, ang anghel ng Diyos dinalaw siya sa panaginip upang dalhan ng mensahe patungkol sa pagdadalang tao ni Maria. Mula sa salaysay na ito, nais kong tawagin ang inyong pansin bilang pagninilay natin at nagdiriwang ng Kapaskuhan. Dahil kung tutuusin, ang salaysay na ito ay nagtataglay ng tatlong aral. Mula kay Jose, unang aral, si Jose ay nakikinig. Yan ang pinabatid sa atin na habang siya'y nanaginip at dinalaw ng anghel ng Panginoon, si Jose ay nakikinig ng taimtim. Bakit taimtim? Wala tayong marinig na sa kanyang panaginip tumugon si Jose. Tahimik lamang siya. Yun ay patunay na si Jose ay nakikinig ng masinsinan sa ibinalita ng anghel sa kanya gamit ang panaginip. Kaya kung ito ang unang aral sa ating napulot, na si Jose ay nakikinig, magandang itanong sa atin, tayo kaya kapag ang salita ng Diyos ay pinaparating sa atin, nakikinig tayo? Alam nyo, habang pinagninilayan ko ito, una ko sanang dapat tanungin, wag na muna sa salita ng Diyos. Kung tayo nagbibigay ng instructions, nakikinig ba tayo? Sa palagay ko naman, marami ang nakinig. Bakit? Nakaputi sila. Hindi ko masisisi yung hindi nakaputi. Marahil walang puting damit. Marahil wala dito. O marahil tulog habang ginagawad ang instruction. Maraming dahilan. Pero paano pagdating sa salita ng Diyos? Na kung tutuusin, mapapansin nyo ang mga pagpahayag ng salita ng Diyos, nag-aaral, pinaghahandaan, paano ipapahayag ang salita ng Diyos upang maunawaan ng mga nagsisimba.
Kaya nga mapapansin nyo, matapos silang magpahayag, anong sagot natin bilang isang sambayanan? Salamat sa Diyos. Dahil ang Diyos nagsasalita sa atin. Ibig sabihin, nakikinig dapat tayo dahil nagpapasalamat tayo na ang Diyos may dalang mensahe. Pero para subukan, sa gabing ito, kung tunay nga tayong nakikinig sa salita ng Diyos, may 4 na pagbasa sa misang ito. Tama? Unang pagbasa, Salmo. Ikalawang pagbasa at Ebanghelyo. Pinakamahaba, Ebanghelyo. Kaya di ko tatanungin. Anong pinakamaiksi na salita ng Diyos? Ang pinakamaiksi ay ang Salmo. At maiksi pa doon ang tugon. Na kung saan, kung tunay tayong nakikinig, na pinaulit-ulit pang awitin ng choir, dapat nasasaulo natin. Ngayon, tanong ni Father, ano ang salmong tugon? Walang titingin sa screen. Naalala ba natin? Sinusubak ko lang po kayo. Sa kadahilanan, yan ang pinakamaiksing salita ng Diyos na mapupulot natin at madadala. Inuulit upang maisaulo. Subalit kung ngayon pa lamang binigkas na ang salmo, inulit natin at agad nakalimutan, paano pa ang ibang salita ng Diyos na ipinahayag sa atin? Kaya unang aral na ipinababatid sa atin, katulad ni Jose, dapat tayo ay nakikinig. Ikalawa, matapos nating mapakinggan ang salita ng Diyos, dapat ang salita ng Diyos na ito, katulad ni Jose, tayo ay nananalig. Nananalig. Anong ibig sabihin? Ang salita ng Diyos, yamang galing sa Diyos, pinaniniwalaan natin. Yan ay pinamalas ni Jose. Sabi ko nga sa inyo, nang tinanggap niya ang mensahe mula sa anghel, wala kang mapapansin na si San Jose nagtanong. Maalala ninyo nitong mga nakarang araw, si Maria dinalaw ng Anghel Gabriel. Tama? Si Zacarias dinalaw ng Anghel Gabriel. Pero nang nagkaloob ang Anghel Gabriel ng mensahe kay Maria, nagkaloob ng mensahe kay Zacarias, kapwa si Maria si Zacarias, nagtanong. Niliwanag pa ang mensahe. Isa doon walang tanong. Dahil ang taong ito, yamang alam niya galing sa Diyos, paniniwalaan ko. Tatanggapin ko. At yan rin ang maganda na binibigay sa ating hamon. Kapag ba ang salita ng Diyos ay ating nang napakinggan, pinaniniwalaan mo ba ang taglay na aral ng salita ng Diyos? Dahil minsan ang salita ng Diyos talagang tumutumbok sa ating puso at isipan. Na ang dalang mensahe ay tayo ay paalalahanan kung ano ang kasalanan na dapat ng talikuran at di na gagawin kailanman. At kung anong kabutihan na dapat nating tuloy-tuloy na ginagampanan sa araw-araw na buhay. Ika nga ni San Pablo, ang salita ng Diyos ay parang sandata na dalawa ang talim na tumutusok sa puso ng tao. Kung nananalig tayo ang salita ng Diyos, di mo na tatanungin pa. Tatanggapin mo kahit masakit sa kalooban dahil yun ay galing sa Diyos. Ikatlo, napakinggan rin natin sa salaysay ng Ebanghelyo. Matapos ang anghel
na ipabatid kay Jose ang kanyang mensahe. Sabi sa atin ngayon, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang pagsunod na iyon ay nangangahulugan na ang salita ng Diyos sa buhay ni Jose ay naisa sa buhay. Yun ang ikatlong salita. Naisa sa buhay ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, anumang tinanggap niya, napakinggan. Ngayong napakinggan niya, pinanaligan. At yamang pinananaligan, ginagawa sa kanyang araw-araw na buhay. Yan rin ang ikatlong hamon sa atin. Kapag ang salita ng Diyos ba, ating nang napakinggan, ating nang napanaligan, na isa sa buhay ba natin? Sa loob ng 9 na araw, mapapansin nyo, lalo na yung mga nakakumpleto, pinagsumikapan ko na araw-araw magbigay ng 3 aral mula sa mga pagbasa na ating pinagnilayan. Dahil ang inaasahan ko bilang inyong kuraparo ko, magsilbi ang salita ng Diyos na gagabay sa ating buhay. Anong dapat nating gawin at anong dapat nating talikuran. Yan ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ito mga kapatid, ang 3 aral na ipinababatid sa atin mula sa mismong buhay ni Jose, sa kanyang pakikitungo pagdating sa salita ng Diyos. Si Jose ay nakikinig. Ikalawa, si Jose ay nananalig. Ikatlo, si Jose ay nagsasabuhay. Ano nga ang saysay ng salita ng Diyos? Kung hindi natin papakinggan, kung hindi natin papanaligan, at hindi natin isasabuhay. Para tugunan yan, nais ko mismong tawagin ang inyong pansin. Sa marahil ang ilan sa inyo nagtataka ng mga nakasulat sa ating altar. Minsan may nagtanong sa akin, Father, ang laki naman ng altar natin. Pero ang gusto kong itanong ay ito. Ano po yung nakasulat diyan sa harapan? At anong nakasulat dito sa harapan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos? Una, mapapansin nyo, ginawa natin sa wikang Latin, hindi sa Tagalog, hindi sa Ingles. Bakit Latin? Kasi kung Tagalog nilagay natin, baka pagkamalan tayong aglipay. Kung Ingles, baka pagkamalan tayong Anglican o English Church. Pero pag Latin, tiyak na tayo ay Romano Katoliko. Pero may tungkulin akong ipaliwanag yan sa inyo. Ano nga ba ang makatagang iyan? Una, simulan natin sa altar. Nakalagay ang makataga sa wikang Latin, Ita exaltare oportet filium hominis, ot omnes qui credit in ipso abeat vitam aeternam. Ang haba, no? Yan ang dahilan kung bakit napakahaba ng altar. Kailangang pakasahin, sabi ko. Father, anong ibig sabihin? Kung makalimot kayo, yan ay matatagpuan sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 3, verse 14 to 15. Ang sabi roon, ang anak ng tao ay kailangang itaas at ang lahat na sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang nangyayari sa altar sa bawat pagdiriwang ng misa. Ang anak ng tao na sa anyo ng tinapay, itinataas ng pari. At tayo bilang mga mananampalataya, lumuluhod
ipinababatid na naniniwala tayo na sa piraso ng tinapay na yan, nariyan si Kristo. At kung tayo'y naniniwala na yan nga ang Panginoon, di nalalayo na tayo'y pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Ikalawa, sa pahayagan ng salita ng Diyos. Muli, merong may mga kataga na pwedeng mamayang lapitan. Nakalagay ang 4 na salita, Verba vitae aeterne abes. Anong ibig sabihin yan? Ipaliwanag ko ang buong konteksto. Yan ay nagmula sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 6, verse 68. Sa Gospel ni Juan, chapter 6, doon nangaral si Jesus tungkol sa tinapay na bumaba mula sa langit. Mahaba ang kanyang pangangaral at isa sa mga bahagi doon, sinabi niya, ang aking laman ay tunay na pagkain. Ang aking dugo ay tunay na inumin. At nabanggit doon na matapos ipinangaral ito ni Jesus, na ang kanyang laman ay tunay na pagkain, ang kanyang dugo ay tunay na inumin. Ang sino mang umiinom at kumakain ng kanyang laman at katawan ay magkakaroon ng buhay sa kanya. Ang mga taong nakikinig, hindi naniwala. Nagsalita si Kristo, nangaral si Kristo, nakikinig sila, pero wala silang pananalig. Anong nangyari? Iniwan nilang Panginoon, mahigit kalahati nagsialisan. Subalit naiwan ang iilan kasama ang mga alagad ni Jesus na kanyang hinirang. Kaya tiningnan sila ni Jesus at tinanong, kayo, iiwan nyo rin ba ako? Doon ngayon nagsalita si Pedro at ang tugon ni Pedro ay ang mismong 4 na salita na iyan sa wikang Latin. Anong sabi niya? Verba vitae aeterne abes. You have the words of eternal life. Nasa iyo ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Binibigyan ko diin, mga kapatid, iyan. Dahil kung tutuusin, ngayong Pasko, ang salita ng Diyos nagkaroon ng laman kay Maria. Napansin nyo kapag nagdadasal tayo ng Angelus, isa sa mga sinasabi natin doon, et verbum caro factum est. At ang salita ay nagkatawang tao. Ang salita, sinong salita? Anong salita? Ito'y tumutukoy sa salita ng Diyos, ang ikalawang persona ng Banal na Santatlo, nang dinala ng Anghel Gabriel kay Maria at tumugon si Maria, narito ang alipin ng Panginoon, matupad nawa ang iyong salita. Ang salitang iyon, tunay nga na natupad, nagkaroon ng laman sa sinapupunan ni Maria. Kaya meron tayong Pasko, dahil matapos ng 9 na buwan, na ang salitang iyon nagkaroon ng laman sa sinapupunan ni Maria, ipinanganak si Jesus. Pero nung saysay nito sa atin ang salita na pinakikinggan, ang salita ng Diyos, kailanman hindi magkakaroon ng laman sa atin, lalong-lalo na sa mga kalalakihan. Pero ang salita ng Diyos, kung ating itong pinakikinggan, kung ating itong pinananaligan, kung ating itong isinasabuhay, ang salita ng Diyos ay mananalaytay sa ating pagkatao. Na makikita ngayon ng iba, hindi si Pedro, hindi si Juan, hindi si Antonio. Sinong makikita sa bawat isa sa atin? Si Kristo. Yan ang pagsumikapan natin na kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, may sabuhay.
na ang ating buhay ngayon sinasalamin ang mismong Panginoon. Kung tayo ay nagiging mahabagin, si Kristo ang ating dala. Kung tayo'y mapagpatawad, si Kristo ang sinasalamin. Kung tayo'y matulungin, si Kristo ang sinasalamin. Lahat ng kabutihang ginagawa natin dahil sa dunudulot ng salita ng Diyos, ang salita niya nagkakaroon ng laman sa atin. Sana yun nga ang mangyari, mga kapatid. Alam niyo bakit? Dahil ang pinakamalungkot na mangyari sa isang tao, pag tinanong ka sa kalye ninyo, sa pamayanan ninyo, itong si Juan, itong si Antonio, itong si Perla, paano nyo sila nakikilala? Ang sagwa ko ang sasabihin sa iyo, ang taong iyan, magaling mangutang pero hindi nagbabayad. Ang taong iyan, siya ang nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak ng aming pamayanan. Anong nais mong makilala ka? Ang kabutihang sinasalamin mo na si Kristo'y sumasa iyo? O ang kasamaan na namamayagpag ka dahil hindi ka mapagkakatiwalaan? Siguro lahat tayo sasang-ayon. Father, gusto kong makilala na mabuting tao. Kung nais mong maging mabuting tao, simulan mo ngayon na ang salita ng Diyos na napapakinggan mo, na pinananaligan mo, isabuhay mo, at si Kristo ay mamumuhay sa iyo. At kapag mangyaring iyan na namumuhay sa iyo si Kristo, yamang si Kristo'y sumasa iyo, tiyak na balang araw, ang Panginoon na ang gagantimpala sa iyo. Katulad ng sabi niya, na tayo'y pagkakalooban ng gantimpala. Yun ang panghawakan natin na dumating ang araw na tayo'y maanyayahan sa tahanan ng Diyos Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.